Handa na ang kasunduang pangkapayapaan para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine at ngayong araw ibinahagi ng mga opisyal ng Ukraine at Amerika kung paano ito pipirmahan. Walang direktang kasunduan ang Ukraine at Russia. Sa halip, dalawang kasunduan ang pipirmahan ng Ukraine at Russia kasama ang Estados Unidos. Sinabi ni Volodymyr Zelensky na bukas siyang makipagkita kay Vladimir Putin para talakayin ang mga issue sa teritoryo, Donbas, at kontrol sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Ipinahayag ng mga opisyal ng Amerika na inaasahan ni Donald Trump na mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan bago Mayo 15 kung hindi ay magbabago ang mga kondisyon para sa Kremlin. Dito biglang nainis ang mga Ruso. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na niloloko ni Donald Trump ang Russia at si Putin dahil iba ang kanyang politika sa pananaw ng Russia. Isang multipolar na mundo raw ang ipinangako sa kanila sa Alaska. Ngunit agad niyang sinabing kalokohan ang umasa ng resulta matapos lang ang isang pulong sa Abu Dhabi. Napasigaw si Dmitriev, sugo ni Putin, sa isang mamamahayag nang malaman niyang maaaring paalisin ang mga Ruso sa Donbas kung hindi sila pipirma sa kasunduang pangkapayapaan sa deadline. Kasabay nito, hindi pipirma ang Europa sa kasunduang pangkapayapaan, pero magbibigay pa rin sila ng seguridad sa Ukraine. Ngayon, tatalakayin natin ang pinakabagong balita sa negosasyon para wakasan ang digmaan sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News gamit ang link sa video description. Dito namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Mukhang malapit na ang sandali ng katotohanan. Inanunsyo ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine na handang makipagkita si Volodymyr Zelensky kay Vladimir Putin para talakayin ang mga issue sa teritoryo at Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Ang dalawang paksang ito ang pinakasensitibo at hindi pa rin napagkakasunduan sa proseso ng kapayapaan. At dito, interesante na sinabi ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine na si Andrei Sybiga na kahit handa si Volodymyr Zelensky na makipagkita kay Vladimir Putin, siya mismo, ibig sabihin, ang ministro ng ugnayang panlabas ng Ukraine, ay hindi nakikitang kailangan pa na makipagkita sa ministro ng ugnayang panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov. Nanawagan siya na iwasan ang paralel na negosasyon dahil ito ang gustong gawin ng mga Ruso para pahabain ang proseso. Dagdag pa niya, kasalukuyang nagtatrabaho ang mga nabuo ng negosasyon ng mga koponan kung saan kabilang ang mga kinatawan ng mga kagawaran ng ugnayang panlabas at tinatalakay na nila ang mga detalye ng tigil putukan at ang proseso ng pagmamanman o beripikasyon ng tigil putukan. Mahalagang banggitin muna ang isang detalye na dapat maunawaan ng mga Amerikano. Sinabi ni Vladimir Zelensky na handa siyang makipagkita kay Vladimir Putin sa Agosto 2025. Nanawagan si Zelensky sa Moscow na simulan ang pag-uusap kung kailan at saan pwedeng maganap ang personal na pagkikita. Binanggit ni Zelensky na isa sa mga pulang linya ng Kyiv ang status ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant at mga isyong teritorial. Ngunit hinikayat pa rin niyang mag-usap at magkita. Pero noon, hayagang natakot si Vladimir Putin na lumabas mula sa kanyang bunker at tumanggi sa ganitong pagkikita. Noong tagsibol 2025, si Putin mismo ang nag-imbita kay Zelensky na magkita sa Turkey pero natakot siya at di pumunta. Ngayon, sumali na rin ang mga Amerikano. At lumitaw ang mga balita na sa administrasyon ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump, inaasahan nilang magkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine bago ang ika-15 ng Mayo ngayong taon. Sa Washington, sinabi raw na kung di mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan sa petsang iyon, aalis ang Estados Unidos sa negosasyon. May ilang Ukrainian na mambabatas tulad ni Alexei Goncharenko na naniniwalang ang dahilan ng deadline ay ang nalalapit na midterm elections sa Kongreso ng Estados Unidos sa Nobyembre 3 ngayong taon. Kung sasabak si Trump sa eleksyon nang di pa tapos ang sigalot, tiyak na babatikusin ng mga demokratiko ang mga republikano. Ayon sa Financial Times, sinabi ng administrasyon ni Donald Trump sa Ukraine na hindi magbibigay ng seguridad ang United States
kung hindi ibibigay ng Kyiv sa Russia ang Donbas. Sa totoo, wala namang bagong balita dito kasi ito rin ang tinalakay natin noong nakaraang linggo. Ang punto dito ay may ilang mga dokumento na pinag-uusapan sa kahit anong negosasyon at isa doon ay tungkol sa pagkakasunod-sunod, ang tinatawag na sequence. Malinaw na gusto ng Ukraine na unahin ang paglagda sa security guarantees at recovery package bago talakayin ang teritoryo. Ang mga Amerikano, o mas tama, hindi ang mga Amerikano kundi ang mga Ruso sa pamamagitan ng mga Amerikano, ay humihiling na unahin munang lutasin ang issue ng pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraine mula sa Donbas at pagkatapos lang pag-usapan ang mga garantiya sa seguridad at ang plano ng muling pagbangon. Ibig sabihin, wala namang bago dito. Pero gayunpaman, sinabi ng White House kalaunan na ang mga garantiya sa seguridad ay nakadepende sa pagsang-ayon ng parehong panig sa isang kasunduang pangkapayapaan. Tungkol ito sa Russia at Ukraine at ayon sa White House, wala silang hinihingi. At sa ganitong sitwasyon, gumamit ng isang tusong hakbang ang Ukraine. Ipinahayag ni Andrei Sybiga, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, na pipirmahan ng Ukraine at Estados Unidos ang kasunduang pangkapayapaan para sa digmaan laban sa Russia. Hiwalay na dokumento kailangan panglagdaan ng United States at Russia. Hindi pipirma ang Ukraine ng kasunduan sa mga Ruso. Sa halip, pipirma sila ng kasunduan sa mga Amerikano at nangangakong susundin ito sa kanila. Ang Russia naman ay nangangakong hindi magsisimula ng digmaan. Ngunit sa mga Amerikano rin sila nangangako. Kaya kung muling simula ng Russia ang digmaan, hindi nila niloloko ang Ukraine kundi ang Estados Unidos ng Amerika. Amerika ang dapat tumugon dahil Russia ay lalabag sa kasunduan nila, hindi sa Ukraine o Europa. Sa totoo lang, para ito sa Europa. Isa sa mga punto sa planong pangkapayapaan ay tungkol sa integrasyon ng Ukraine sa Europa. Sa pagkomento dito, binigyang diin ni Sybiga na kahit walang pirma ng European Union sa dokumento, walang anumang probisyon na maaaring ipatupad ng hindi kinokonsulta ang mga kasosyong Europeo. Pinagdedebatehan pa rin ang pagsali ng Ukraine sa European Union sa 2027. Ayon sa ministro, naroroon ang mga kasosyong Europeo sa proseso ng kapayapaan, partikular sa pagtalakay ng mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine, ngunit hindi sila pipirma sa kasunduang pangkapayapaan. Binanggit ni Sybiga na ngayon lang tinalakay ang mga legal na garantiya, hindi lang deklarasyong pampolitika. Mahalaga ang pagkakasundo sa pangangailangan ng ratifikasyon ng mga garantiya, lalo na sa United States Kongreso. Habang handa na ang lahat para sa kasunduang pangkapayapaan at pagtatapos ng digmaan, muling nanggulo ang mga Ruso. Una, sinabi ng Kremlin spokesperson na si Dmitry Peskov na niloloko ni Donald Trump ang Russia at nililito si Vladimir Putin, dahilan ng matinding sama ng loob. Narito ang sinabi niya, ang estilo ni Donald Trump sa panlabas na politika ay hindi tugma sa pananaw ng Russia sa multipolar na mundo. Tungkol naman sa Greenland, halimbawa, ang mga pamamaraan ni Trump ay nakabatay sa mga prinsipyo ng matindi at walang awang negosyo. Si Trump ay talagang taga-suporta ng pagresolba sa pamamagitan ng puwersa. Sa wikang Ruso, sinasabi niya na ang solusyon ay sa pamamagitan ng lakas. Sa atin ito ay ang pilitin ang iba na sumunod sa kagustuhan mo. Namamangha ako sa klase ng slang na ginagamit ng, sa tingin mo, pinakamataas na opisyal ng RFIA. Itutuloy ko ang CP. Ang mga nagpapasakop ay magpapatuloy, pero ang mahalaga ay huwag nating gawin iyon, ayon kay Peskov. Nagwala ang sugo ni Vladimir Putin na si Kirill Dmitriev. Ano ba ang kwento? Ibinahagi ng mamamahayag na si Christopher Miller sa social network na X ang isang artikulo mula sa Financial Times, kung saan sinasabing ikinokonekta ang mga garantiyang pangseguridad ng Amerika para sa Ukraine sa pag-atras ng mga tropang Ukrainian mula sa Donbas. At dito sa post na ito sa social network ay nag-react si Kirill Dmitriev. Sa totoo lang, kahit hindi naman talaga interesado ang kahit sino sa opinyon ng isang Ruso, pwede namang hindi na lang niya isinulat iyon. Ayon kay Dmitriev, ang pag-atras ng tropa mula Donbas ay magdadala ng kapayapaan sa Ukraine. Sagot ni Christopher Miller, napakagaling, kumpleto. Nilinaw ng mamamahayag na posibleng ang tinutukoy ay pag-withdraw lang ng tropang Ruso. Narito ang sinabi niya, ang pag-alis ng Russia sa Donbas at Ukraine ang landas sa kapayapaan.
Habang nasa Ukraine ang tropang Ruso, walang kapayapaan dahil ang okupasyon ay hindi kapayapaan. At pagkatapos nito, ipinakita ni Kirill Dmitriev ang tunay na kulay ng maruming kaluluwa ng mga Ruso. Ito ang isinulat ni Dmitriev bilang tugon. Pareho nating alam na ikaw ay tagapag-udyok ng digmaan na nagpapakalat ng peking mga kwento ng Britanya na nagpapabagal sa kapayapaan. Sa madaling salita, naiirita ang mga Ruso kapag naririnig nila ang katotohanan. At panahon na para maintindihan ng administrasyon ni Trump na ang mga kinakaharap nila ay mga ganap na hindi marunong makipagkasundo at mababangis na mga Ruso. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, maaari kayong magpasalamat sa aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link sa video description. Salamat sa anumang suporta. Bukod pa rito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.